Isang magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa panahon po natin ngayon, maraming naniniwala na mananatili ang daigdig nito magpakailanman. Basahin natin ang Biblia na walang kasama ang mga doktrina na pumapanig sa isang grupo o relihiyon para malaman natin kung talagang mananatili ba ang daigdig na ito magpakailanman. Basahin natin ngayon ang pangalawang Pedro 3, versikulo 10. Sabi sa pangalawang Pedro 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay bigla mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na narito ay mawawala. Napakalinaw po na talagang mawawala pala ang daigdig na ito. Ngunit may pangako ang Diyos sa atin. Ano bang pangako ng Diyos sa atin? Ituloy natin sa versikulo 13. Ayon sa versikulo 13, naghihintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Ayun, may pangako ang Diyos sa atin, bagong langit at bagong lupa. At napakaganda po ang pagpaliwanag nito sa pahayag ni Juan, sa pahayag 21, versikulo 1. Ayon sa pahayag 21:1, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. Makikita po natin na sinuportahan po ni Juan ang sinasabi ni Apostol Pedro na mawawala po talaga itong daigdig na ito. Ituloy natin ang pagbasa sa versikulo 2, 3 at 4. 2. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maniniraan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagihan ng Diyos at siya ay magiging Diyos nila. Ituloy natin pagbasa sa versikulo 4. 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ano bang ibig sabihin nun? Na wala ng kamatayan, dalamhati at pag-iyak sapagkat lumipas na ang lahat ng mga bagay. Basahin natin ang Lucas 20, versikulo 34 hanggang 36. Sabi sa Lucas 20:34, sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. 36. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay kabilang sa mga muling binuhay. Ayun, yun palang ibig sabihin ni Juan sa kaniyang pahayag na wala ng dalamhati, kamatayan at pag-iyak sapagkat lumipas na ang mga bagay. Sa muling pagkabuhay, hindi na mag-aasawa ang karapat-dapat na lalaki at babae sa muling pagkabuhay. Hindi na sila mamamatay sapagkat makatulad na sila sa mga anghel at maging anak na sila ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa sa pahayag 21, versikulo 22 hanggang 25. Sabi sa pahayag 21:22, napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat nagsisilbing templo roon ay ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 23. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyan liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang Kordero naman ang siyang ilawan. 24. Sa liwanag nito ay lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. 25. Mananatiling bukas sa buong maghapon ng pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Ito po ay katunayan na talagang mawawala ang dating langit at dating lupa. At pagdating ng bagong langit at bagong lupa, bababa ang bagong Jerusalem. Buhat sa Diyos. At ang Diyos mismo mananahan sa piling natin. At dadalhin ng mga hari sa lupa ang kanilang yaman at dangal. At ano ba ang hindi makakapasok doon sa bagong Jerusalem? Dito sa bagong langit at bagong lupa. Basahin natin ang versikulo 27. 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang mga anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito ay mga gumagawa ng masasama at mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Hanggang dito na lang, samahan niyo ako muli upang patuloy pa natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.